Habang layunin ng bagong Simepa Law na palakasin ng investor confidence, may negatibong epekto rin ito sa Philippine auto industry. Alamin kung bakit sa agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. Inaasahang makakatulong ang bagong batas na Capital Markets Efficiency Promotion Act o SIMEPA sa paghihikayat sa mga Pilipino na mag-invest sa local capital markets. Pero sa likod niyan, isang provision ang makakaapekto sa mga motorista, lalo na sa mga bibili ng pickup trucks. Dahil sa ilalim ng nasabing batas, opisyal nang tinatapos ang tax exemption sa mga ito. Una yang binigay sa ilalim ng train law sa administrasyon ni FPRRD para tulungan ang mga small business owners na makabili ng sasakyan para sa mga paninda, gamit at delivery. Pero ayon sa Department of Finance, karamihan sa mga bumibili ng pickup trucks ngayon ay ginagamit ito for personal mobility. That's why the exemption no longer makes sense. Ayon kay Ulysses Ang, Editor-in-Chief ng CarGuide.ph, pinag-aaralan na ng mga car maker kung paano maapektuhan ang kanilang mga strategy. It's still too early to say what the effect of SIMEPA has with the commercial vehicle segment. But as you mentioned, it is one of the growth drivers of the industry. We'll have to wait for a couple of months to see if sales have gone up, remain stable, or will go down. As of May, pick-ups at iba pang commercial vehicles pa rin ang nangunguna sa bentahan na may higit 151,000 units sold. Pero sa nalalapit na pagtaas ng buwis, posible raw na tumutok na ang mga brands sa ibang segments tulad ng hybrids at electric vehicles. We're looking at it from last year. Electrified vehicles made up less than 5% of the market. So now if it's going to be new car sales jumping up to almost 10, and you can see that even car manufacturers are looking at that to replace probably the sales lost from pickup trucks. At dahil mas marami ng modelong mapagpipilian at may mga incentive pa, ngayon na raw ang pinakamainam na panahon para lumipat sa EV. Pero marami pa rin ang nag-aalala sa charging. Sabi ni Ang, mas mindset ang problema kaysa sa infrastructure. Electric vehicles, all you need to do is charge it in your home, just like you would your cell phone, and you would have enough range to carry out your daily driving duties. Dagdag pa niya, hindi ganoon kakomplikado ang pagtatayo ng charging stations di tulad kung sa mga gas station. Kailangan lang daw siguraduhin na kayang isustain ng electrical grid ang mga charger at isa pa, hindi sila kailangang layo-layo. Paalala pa ni Ang, walang forever ang EV perks. As the DOE pointed out, the exemption of, say, things like number coding, it's not forever. They mentioned that they're extending it to 2028 or 2030. So if you want to maximize those benefits, now's the time. Para sa mga nais pa ring bumili ng pickup trucks, lalo na para sa negosyo, may kaunting panahon pa para mabili ito sa dating presyo. Basta't ang unit ay cleared sa customs, nasa dealerships na or up for delivery, hindi pa ito sakop ng bagong buwis. Para sa agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel.